Hi guys! Ito naman ako, pero bago ang lahat, paki-like na and share, subscribe my channel para updated po kayo. Tingnan nyo yung kamay ko guys. At ako'y nag-attend sa party. At dahil malamig na kami dito is gumamit ako ng ganyan. Yan. Tingnan mo yung kamay ko guys. At yan, galing kami sa party guys. Dahil ang isang Pilipina ay nagpa warm house siya ngayon. Oo, kasi nakabili sila ng bahay guys. Kasi siyempre may bahay yung asawa niya dito. Tapos yung anak niya is may bahay din. Nagkuha sila ng bahay. Tapos ang ginawa nila guys is bibinta yung bahay, ibinili na lang nila ng isang buong bahay pala. Kaya nagpaimbintahan kami guys, Diyos ko. Oo. Yan din talaga mga Pilipino. Sabi ko, sino bang bisita nyo? Sabi niya, kaunti lang daw. Kami lang, ilan lang kami. Oo, kasi nga, parang ano lang yan, dahil na lumipat nga sila is gusto silang magpatuloy ng mga bisita kasi alam nyo naman sa atin gano'n naman talaga kahit dito. Ay naku, alas 11 pa pala guys is meron nang pumunta doon, kaya pang-apat na batch na kami. Oo, then kami ang huling dumating, di kami din ang huling umuwi. Oo, kaya sabi ko, akala ko nga, yan, nagabot-abot kami doon, mga problema sa mga Pilipina dito, yan. Kahit saan pala guys, andyan pala yung talagang mangagaw ng asawa, maraming nagmamaritis. Huli ako sa maritis guys, ngayon lang ako parang nasyak talaga ko na dalawang kilala ko na nagkahiwalay sa mga asawa nila. Kaya parang nagkasyak ako dahil di ko akalain na sa ganung katagal tapos maghiwalay. Ayan, marites pa more. Kaya nga nasyak ako guys, di parang akong hindi naka-move on kasi siyempre nga guys is hindi ako makapagkwento-kwento, hindi naman ako din tumawag. Oo, kung kumusta na dyan, ganyan. Kasi parang na-trauma na ako sa mga Pilipina dito guys, sa totoo lang. Na-trauma na talaga ako. Kaya parang gusto ko na lang bahay, tapos trabaho, tapos magpasyal, kasama sa mga yung talagang malapit sa amin. Oo, silang mag-asawa. Minsan, yung kaibigan ko, yun, pumunta kami. Tapos minsan kahit malayo nandoon, ayoko na yung masyadong malapit kasi parang natutrauma na ako. Tapos nagiging best friend ko pa, sinisisiraan pa ako nila. Kaya parang natutrauma talaga ako. Kaya hindi naman masaya ako guys pagkakita ko ng Pilipina. Pero mula noong ginawa nila sa akin, best friend ko pa, tapos alam mo, nag-import pa ako sa kanila. Tapos ganoon pang ginawa sa akin. Parang natutrauma ako. Kaya ang ginawa ko lang guys, bahay, trabaho, pasyal minsan, maglinis sa bahay. Diba guys? Ganoon na lang. Pero, yun na nga, nasyak ako guys sa mga pangyayari. Diba? Kasi alam ko, matagal silang nag-asawa. Tapos, ganyan, tapos nagkahiwalay, tapos yung iba inagaw. Masakit sa dibdib na Pilipina lang ang mangagaw din sa asawa ng Pilipina din dito. Yung lalaki agawin sa asawa. Nauso pala yan dito guys, talagang nauso. Kawawa, diba? Yung isa, matulungan lang na magiging citizen dito. Ma-permanent, ma-citizen. Tapos nung ngayon na citizen na, yun, iniwanan.
ang babae. Kawawa talaga guys, ganun pala talaga. Mahirap. Masakit sa dibdib isipin. May mga ganun talaga na bahala na kung gawin nila sa Pilipinas, wag lang dito. Kasi tinulungan ka na nga na magiging citizens, ganun pang gagawin. At ngayon nga naikwento ako sa inyo guys dahil sa mga mamahalin na mga bilihin ngayon, sobra ng mahal, kahit lang hindi lang siguro dito, pati sa Pilipinas. Ito, alam nyo guys, ang luya dito, ang bawang, kalamansi is mahal dito guys. Oo, mahal na dito guys. Kaya ngayon, ang ginawa ko, pag nagmura ang garlic, bibili ako ng maraming garlic guys. Diba, pag iiwanan lang natin yung garlic nasa labas, pwede natin itanim or hindi natin itanim guys, is masisira lang. Parang natutuyo siya hanggang parang wala ng laman yung nasisira yung laman sa garlic. Ang gagawin nyo guys, kung wala kayong blender, ilagay nyo sa freezer. Kasi, pag nasa freezer, hindi siya nasisira, guys. Kahit ilang taon yan yung garlic nyo. Kasi nag-frozen lang siya. Kahit hindi nyo tanggalin wag nyo tanggalin yung garlic sa, niya, sa skin niya. Oo, hayaan nyo lang ilagay yung buo, yung bilhin nilyong garlic, ilagay nyo lang sa freezer. Ganon ang ginagawa ko guys. Kasi minsan kasi dati, pag bumibili ako ng garlic, hindi ko maubos-ubos guys, magluto. Kasi hindi naman ako magluto lagi. So yung garlic ko is nasisira. Kasi nga minsan, lalo na kung dalawa, $5. Ibig sabihin, dalawang supot ang $5. Bibili ako ng dalawa para makasave ako. Ngayon, masisira lang kasi simple di ako masyado magluto kaya nasisira. Ang naisipan ko, gilagay ko siya sa freezer. Nung nilagay ko na sa freezer, magagamit ko na anytime. Kahit ilang buwan, nandyan na yung mga garlic ko, hindi nasisira guys. Kasi frozen siya. Diba? At saka wag mong tanggalan ng kasi wag mong tanggalan ng balat kasi pag tinanggal mo yung balat tapos parang masisira lang, lalo na kung ibutang mo lang sa fridge. Oo, lagay mo sa freezer. Kung magmura yung garlic, bili kayo ng maraming garlic, ilalagay nyo sa freezer. Kung nagmura yung luya, bili kayo ng maraming luya, hati-hatiin mo lang siya ng yung luya, hati-hatiin mo na lang kung ilang piraso yung isang niya, tapos hatiin nyo lang, tama-tama na iluto nyo, ilagay mo sa freezer, parang hindi na kayo, kukuha lang kayo ng kukuha pag gusto nyo nagluto. At hindi nasisira yung luya niya, hindi magkulubot yung luya nyo pag nasa freezer. Kaya pag mura yung luya, bili kayo ng maraming luya, ilagay nyo sa freezer, hiwa-hiwain nyo, ilagay nyo sa plastic, ilagay nyo sa freezer. Pag mura ang garlic, bili kayo ng garlic, yan. Ilagay nyo sa freezer, diretso, wag nyo nang tanggalin ng balat. Kahit ilang taon yan, ilang buwan yan, di. Pati luya ko, yung luya ko umabot ng ilang taon bago naubos. Pero kung hindi ko yan nilagay sa freezer, nako, siguro tagal ng walang laman yung garlic ko. Pati siguro yung luya ko nagkulubot, hindi ko na magamit. Parang hindi mahirap tatanggalin yung luya pag hindi na kayo maghiwa pa. Hiwa-hiwain nyo na bago nyo ilagay sa freezer. Lagay nyo sa plastic. Yan ang ginagawa ko guys. Kasi ang luya dito sobrang mahal, pati yung garlic. Pag marami kayong kamatis o may freezer pa kayo na malaki, lagay nyo yung kamatis nyo sa freezer. Ganon lang yan.
Kung marami kayong patatas, na murang patatas, mura ang mura ang carrots, babalatan nyo lang, ilaga nyo ng sandali, ilagay nyo sa freezer. Hindi na yan masisira. Basta magmura lahat, ilagay nyo sa freezer. Wag lang yung sibuyas Bombay. Oo. Ganun lang yan. Kung marami kayong kalamansi, kung mura ang kalamansi, kung marami kayong freezer, ilagay nyo sa freezer yung kalamansi. Kung gusto nyo gumamit ng kalamansi, kuha lang kayo sa freezer, hihiwain nyo kung anong gagawin nyo sa kalamansi. Di nasisira, guys. Yan ang ginagawa ko lagi para makasave tayo sa ating mga binibili. Kasi ngayon mahal na. Minsan kasi guys, di ba, magmura. Habang mura, bili kayo ng marami. I-stock nyo lang sa freezer kung may freezer yung fridge nyo. Oo. Yung mga importante, yung mahilig magluto, yung magluto na hindi nila pwede na hindi sila maglagay ng garlic, hindi maglagay ng ginger, bili kayo ng marami, lagay nyo sa freezer. Pag habang mura siya. Di ba? Kasi hindi yan masisira, guys. Yan ang tip ko sa inyo. Parang hindi masira kung may kayo, kung may fridge kayo, yung fridge nyo, di pa may freezer na konti, ilagay nyo lang dun. Oo. Para makasave kayo. Kasi pag bumili naman kayo ng maliit lang or ilang pieces lang, ilang piraso lang, lang yung siyempre may panahon din na magmahal yung garlic, magmahal yung mga bilihin, kaya ilagay nyo lang sa freezer. Habang mura, na pwede ilalagay sa freezer, ilagay nyo sa freezer. Oo, kasi hindi lang sa Pilipinas ang namahal, pati dito mahal. Mahal talaga, guys. Dito sa Australia, mahal din. Kaya gano'n na lang ginagawa namin. Minsan nagtatanim kami, guys. Oo. Kahit nasa nasa paso lang. Kasi kalain mo yung kalbasa ko, yung niya nasa paso lang. Tapos gumagapang lang siya sa simento. Yung mga bunga. 'Di ba? Makasave ka na. Ganun lang yung guys, para makasave tayo, di tayo bili ng bili kasi mahal na pati sa atin, lalo na sa Pilipinas. Yung kami, pag bumuwi kami ng Pilipinas, yung pira namin is malaki. Diba? Pero kung dito kami, siyempre, pira namin ginagamit, ganun din. Kaya, sana makapulot kayo ng aral at nagustuhan nyo yung ang video kong ito. Ang hindi pa ka like na, and share, subscribe my channel para updated po kayo. Bye for now.